Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Arnel Bitog. Okay, ang sabi ni ni Arnel Bitog ay, Sir, pag matigas ikasa ang 45 1911, pwede ba siya putulin? Ibig sabihin, putulin ang ang recoil spring. Ilan dapat pounds ang recoil spring? Okay, bali dalawa yung tanong niya. Okay, actually may mga videos na ako nito, pero bibigyan pa rin natin ng panibagong kasagutan nito. Dahil yung iba hindi na nakikita yung ating mga video sa dami na. At advice ko sa inyo, puntahan din ninyo yung iba kong mga video dahil yung iba mas kompleto ang kasagutan doon. Okay, bago natin yan sagutin, magpapasalamat lang ako sa lahat sa mga nag-share at nagla-like ng aking mga video sapagkat yan ay nakakatulong para dumami ang ating subscribers. At maraming salamat din doon sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo sa ating revenues na ang kinikita ng ating YouTube channel ay hindi para sa akin. Ito ay nakalaan sa ating 6 na estudyante na ating mga beneficiary na tinutulungan natin. Ginawa ko ang YouTube channel hindi para kumita, kundi para mas marami pa akong matulungang mga bata. Dahil dati 2 lang tinutulungan ko, ngayon ay ginawa ko ng 6 para yung kita natin ay sa kanila na. At okay naman yung kita ko dito sa ating kumpanya sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. 21 years na ako dito at wala na rin akong pinapag-aral. Graduate na mga anak ko, kaya naisipan kong dagdagan yung aking mga charity. Okay, at maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan, anak ko yan at treasurer ko yan. Wala po kami binibinta na ano pa man. Kung gusto kayo magpadala dyan, kahit barya lang, ay pasasalamatan natin dahil yan ay para sa ating mga beneficiary. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala sa atin regular sa ating premier videos. At malaki ang naitulong muna sa ating mga beneficiaries. Salamat din kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubel Platon. Okay, so ang unang sasagutin natin yung pangalawa niyang katanong. Ilan ba dapat pounds ang recoil spring ng 45 1911? Marami na akong videos nito, marami na akong beses sinagot ito. Ang standard po ng 45 1911 ay 16 pounds. Standard. Yung mga combat load, mga P+, ginagamitan niya ng 18 pounds. Yan, 18. Pero ang standard, yung mga, ang bala ninyo ay yung mga factory load na nabibili natin, yan ay 16 pounds. Pero may nabibiling 5 set ng itong kagandahan sa 1911, 5 set ng isang kit ng recoil spring, 18 pounds, 16 pounds, 14 pounds, 13, 12, ganyan, hanggang 10. Okay. Bakit may mga ganun? Bakit may mga ganun? Depende po yan sa bala na inyong gagamitin. At depende yan sa pagka-modified ng inyong baril. Yan, palagi kong sinasabi. Kung mga standard, yan, 16 pounds, ay bakit may mga, yung mga combat load, mga P+, yan, 18 pounds, yan. Yan ay para yung recoil niya ay tamang-tama lamang doon sa lakas ng bala niya. Ang ulitin ko ulit, paulit-ulit na tayo, na ang recoil spring po ay depende yan sa lakas ng bala. Okay, merong nag-reload. Ayaw ng malakas ng bala, nagtitipid yung iba, may mga sariling reloader, nag-ano yan ng mga minor load. So, pag minor load, hindi magsacycle yung inyong bala, magmamalfunction dahil mahina, hindi maka-eject yung bala, so papalit ng
medyo mababa ang mahina-hinang spring. Tinitimpla po yan, ang spring tinitimpla sa lakas ng inyong bala. Ngayon, bakit mayroon pang mga 10 pounds? Okay, yung iba nagpapamodified, naglalagay ng mga compensator. Alam naman natin, pag may compensator, basag na yung kanyang power na kasi yung power ng bala palabas, may sipa yan patras, basag na ng compensator, so nababawasan yung sipa niya sipa ng ng basyo palabas yung blowback na tinatawag. So humihina, nagpapalit ng malambot na spring, tino-tune up yan. At yung iba naman ginagawa pa na hybrid, yung mga binubutasan dito sa dito sa bukod pa sa may compensator na, may butas pa itong barrel dito para humina ngayong, kasi yung mga shooter ayaw nila mas gusto nila yung hindi malakas ang recoil para mabilis ang ang follow through ng pagsasight, mabilis iputok. So yun ang kaya mayroong mga malalambot na spring. Okay, depende sa lakas ng bala, kasi pag sobrang malambot ang spring mo at malakas ang bala mo, ramdam mo yan, malakas ang recoil niyan, malakas ang sipa niya, dahil nga hindi nakokontrol ang kanyang atras nito, malakas ang sipa nito. So ayan, dapat nasagot ko na yan. Yung pagputol naman ng spring, may video tayo kung paano sukatin ng spring. Hindi po sinusukat ang spring ang lakas sa haba o iksi. Sinusukat po ang spring pag yan ay nakakompress, kung gaano kalakas yan pag nakakompress. Hindi po yan sinusukat pag yan ay nakaganyan. Okay? Hindi sinusukat. Ang sukat po ng spring ay pag yung nakakompress siya. Yung kung ano yung lakas nun pag siya ay nakakompress, yung ilang pounds, yung sagad niya. So hindi po nakakalambot yung haba ng spring. Ang mangyayari sa inyong baril ay binibigyan ninyo ng buwelo ang kanyang slide. So malakas ang igkas niyan kasi nga hindi na kontrolado ng haba ng spring. Parang ganito. Ito tingnan ninyo. Ito, pinalitan ko ito ng mixing spring. Tingnan ninyo, yan, ganyan yan. Magiging ganyan yan, malakas yan. Magiging matigas lamang yan pagdating sa puno. At hindi pa rin magiging sapat yun dahil yung spring niya ay kawang-kawang pa, kung baga. Dahil kaunti lang yung spring niya, yung mixing spring niya, sa halip na yan ay halos maglapat na, ayan ay ganyan lang. Okay, so ganon ang mangyayari. At pag ganyan, babasagin niya ng slide ninyo. Babasagin niya inyong slide. Dapat yan ay tama, hindi ganyan. Okay, hindi bali yan kung yan ay may compensator, kung yan ay may kung yan ay modified, kung yan ay sinabi natin kanina, malambot ikasa yung mga ganon dahil nga modified. So ganon yun. Kaya yung iba, kita ninyo, ang lambot ikasa nun. Kasi modified nga yun eh. Okay, at pag yan ay sobrang lambot na, baka yung bala niya, hindi niya may tulak papunta sa chamber. Okay? So, ganun, pag napasobra naman. So, kaya marami ang mga nagmamalfunction na 1911 dahil hindi naka-tune up. Yan ang isang number 1 yan. Hindi naka-tune up. Palit kayo ng palit, hindi naman ninyo alam kung bakit kaya ninyo pinapalitan yung mga spring ninyo, bakit ninyo pinuputulan. Okay, bakit pinuputulan ang mga paano nyo malalaman na dapat ninyong putulan ang inyong mga recoil spring? Ganito po yan. Kamukha nito. Ayan o. Mas mahaba ito. Subukan natin itong testingin. Okay. Ipapasok natin yan dito. Lapit natin ang camera. Ayan. Sina natin itong baril dito para makita nyo. Ipapasok natin yan dito. Okay? Yan, ganyan.
pag yan ay pumasok lahat, pumasok lahat yung spring, yan ay okay. Pero pag yan ay hindi ninyo maipasok, nakaganyan yan, hindi ninyo maipasok, bilangin ninyo kung ilan yung nakalabas na coil at yun ang putulin ninyo. Okay? Dapat yan ay naiipasok lahat. Ito, sakto to, sakto. Okay. Ngayon, kung yan ay may shock valve, dapat ilagay ninyo yung shock valve. Nakalagay shock. Dapat yung shock valve ay lalapat dyan. So, yun. Kaya yan ay pinuputulan. Okay. Kung mapapansin ninyo, mas mahaba ito. Pero pumasok lahat. Okay, mas maganda yung mas mahaba kisa sa maiksi. Dahil yung buwelo ng slide ay kumbaga consistent yung tigas niya, consistent. Magiging consistent yung kanyang alala yung kanyang sipa. So ayan, at hindi basta-basta nagpuputol. Panoorin ninyo kung paano ang pagsukat ng lakas ng spring. Ang lakas po ng spring ay nasusukat sa diameter ng spring wire. May mga kanya-kanya sukat yan. Ito, kamukha nito. Sinusukat itong diameter ng spring. Ito. Kamukha nito. Ito ay wala pang lang ito, 0.9. 0.9 ito, wala pang 1 mm. Okay? Mahaba siya. Ito naman maigsi. Ito naman maigsi pero saktong 1 mm ito, saktong 1 mm. Okay, merong 1.1, 1.2, ayan, sakto ito. So, ito mahaba, pero 0.9 lang. Ito naman medyo maiksi, pero matigas naman, maano naman siya, mas matigas to, kung isipin. Okay, so yan, sa diameter po ng spring wire, yan nasusukat. At kung paano ito hinardin. Okay? Kasi, conforme rin yan, kung paano ito hinardin, panoorin din ninyo kung paano ang paghardin ng hardin, yung pagsusubo ng hindi ito basta-basta binabaga, masisira. Nitong mga spring, kung paano hinahardin yan. Okay, tinatawag natin na quenching. So, ayan. Ilang bisis ko na itong sinagot, pero pinagbibigyan ko pa rin yung mga katanungan ninyo para doon sa mga bagong nating subscribers. Okay, ganun yan. At huwag kayong putol ng putol para gusto nyo palambutin. Okay, lalambot nga yan. Lalambot yan, pero mararamdaman ninyo ang lakas ng sipa niyan. Mararamdaman ninyo na ganun. So, ganun yan. Ipasok ninyo lahat dito yung spring. Pag may nakalabas dyan, bilangin ninyo kung ilan na nakalabas dito. Ilan nakalabas dito. Saka ninyo putulan. Dahil ito ang tumatama doon sa frame ng receiver. Ito ang tumatama. Kaya dapat yung mga ay may shock valve na nilalagay para ito ay hindi man magsalpukan o magbanggaan ito doon sa frame. So yan, at sana ay may natutunan kayo sa ating video. At bago natin basahin yung ating weekly spotlight, ay gusto ko lang i-shout out si Roderick Padilla ng Palawan. Okay, at doon sa mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro, ang aking sinilangang bayan. Shout out sa inyo at please support po yung bago naming negosyo dyan na Papa Burgers sa pamumuno ng aking busong anak na si Elmer Jr. Yung dati kong machine shop dyan, nilagyan niya ng franchise na Papa Burger at mapapa burger kayo sa sarap. Sabihin lamang ninyo na subscribers ko kayo at buy one take one. Matatagpuan ninyo yan dyan sa aking dating machine shop sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Alvarez Street. Maraming salamat sa inyo
At ito na yung ating mga community spotlight. Okay, nagpalit na. Shout out kay Milo Maranan, meron kang 50 engagement. Shout out kay Kuya Alex Vlog, meron kang 9 engagement. Shout out kay Bobby Obillas, meron kang 85 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement, bago pa lang. At ang highest natin ay si Tommy Aparachi, merong 100 plus na engagement. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Magtanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Thank you very much.